Nakaupo si Natasha Williams Villarosa sa kanyang opisina sa isang high-rise office sa gitna ng Makati. Tanaw niya ang mga ilaw ng syudad sa kanyang salamin na dingding. Si Natasha ay kilalang reyna sa mundo ng negosyo, hindi lang dahil sa yaman kundi sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Sa bawat galaw at salitang binibitawan ay may dating na disiplina at dignidad. Siya ang CEO ng Williams Group of Companies, isang conglomerate na may hawak ng real estate, cosmetics at high-end fashion brands. At sa lahat ng yun, siya ang sentro, muka, utak at puso. Ngunit sa kabila ng kagandahan, talino at karisma niya, may bahid ng lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Isang lihim na pinipili niyang itago sa likod ng mamahali niyang lipstick at Chanel heels. Nakabukas sa harap niya ang isang folder at laman nito ang mga litrato ng kanyang asawang si Jake kasama ang kabit nito sa isang resort sa Palawan. May kuha pa kung saan naghahalikan sila sa jacuzzi. Wala man lang takot na baka may makakita sa kanila. Tumikim si Clarice, ang kanyang personal assistant. Ma'am, kailangan niyo na pong bumaba para sa board meeting. Hindi agad tumugon si Anastasia, na natiling tahimik habang nakatitig sa litrato. Nandiyan na ba si Jake? Tanong niya sa malamig at malalim na boses. Opo ma'am. Tumayo si Anastasia, pinid ang kanyang folder at ngumiti ng banayad. Tumayo siya na parang wala lang pero ang lakad niya ay matatag, parang isang reyna sa kalagitnaan ng digmaan. Good. Time to be the perfect wife. Sa loob ng boardroom na kasing lamig ng ekspresyon ni Jake, pumasok si Anastasia na may formal na ngiti sa labi. Isang ngiting sinanay niya para sa mga mata ng madla. Ang bawat hakbang niya ay kalkulado. Tumigil siya saglit sa tabi ni Jake, yumuko ng kaunti at bumulong sa isang tonong halos malambing ngunit may tinatagong sarkasam. Bakit ngayon ka lang? Anya habang nakatitig sa kanya ng may bahagyang ngiti. Saka siya naupo sa tabi nito na parabang walang sinabi. Ang mga empleyado sa kabilang gilid ng mesa ay nagkatinginan. Parang humahanga sa akala nilang closeness ng dalawa. Si Jake, gaya ng nakasanayan ay ngumiti din. Isang ngiting sinanay din para sa mga kamera at negosyong nangangailangan ng power couple branding. Pero sa ilalim ng mesa, halos ayaw nilang magtagpo ang tuhod nila. Nagsimula na ang meeting. Ang projector ay nag-flash ng slide na may pamagat na Q2, Performance Review and Strategic Expansion Plans. Si Mr. De Guzman, ang COO, ang unang nagsalita. Good morning everyone. Thank you for being here on time. Well, most of us. Anya sabay sulyap kay Jake na may ngiting tinakpan ng pagtikhim. Tumawa ng pilit ang mga tao. Si Jake ang sumalo ng inis ni De Guzman. Traffic kasi sa Makati. Sagot niya sabay lingon kay Anastasia. Buti na lang, may kasama ako magaling mag-strategize habang nasa biyahe. Sabay hawak sa kamay ng asawa na bahagyang ngumiti lang. Let's start with the numbers. Sabi ni Anastasia, kinuha ang clicker at pinindot ito para ilipat ng slide. As you'll see, our revenue for Q2 has increased by 18.7 year-on-year, driven mainly by the digital asset division. However, huminto siya at tumingin kay Jake. Some departments are underperforming compared to projections. Napansin ng iba ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Jake sa kanyang ballpen. Marketing has fallen short by 12%. Jake, care to elaborate? Tanong ni Anastasia, may hinahon pero may diin. Isang eleganteng sapak sa ego nito sa harap ng buong team. Napilitang ngumiti si Jake. We encountered unexpected vendor issues and some delays in campaign execution. But we're aligning and adjusting. Q3 will catch up. Sumingit si Mr. Tan mula sa sales. Actually, I think part of the delay was due to the crossover approvals between marketing and the corporate comms. Some processes were redundant. Which is why, sagot ni Anastasia sabay tingin sa lahat. We're initiating a new framework for faster cross-functional approval starting next week. Pumalakpak si Jake,
halatang pinipigilan ang pagkairita at tumingin sa kanya. He didn't mention that plan to me last night. Ngumiti si Anastasia at bumulong pabalik, ngunit sapat para marinig ng mga malapit. Some things are better revealed in the light of day. Imbis na sumagot si Jake, ay inayos niya ang kanyang blazer at tumango. Habang lumalalim ang meeting, ay naging mas malinaw na ang dynamics ng mag-asawa ay hindi lang basta personal, kundi bahagi na ng corporate theater. Sa tuwing magtatawanan ng mga empleyado sa biruan nila, ay tila mas lumalalim ang tensyon sa pagitan nila, tulad ng alon sa ilalim ng mukhang tahimik na dagat. Next slide! Sabi ni Anastasia, malamig ang tinig, ngunit kontrolado. Let's discuss international expansion, particularly in Singapore acquisition. Jake? Tumango si Jake at tumayo. Thanks, Hannah. Sa paggamit niya ng palayaw nito ay isang pagtatakang magmukhang close sa harap ng lahat. Pero malinaw na scripted ang kilos. Habang nagsasalita si Jake tungkol sa mga plano para sa Singapore office, ay nakatingin si Anastasia sa kanya na para bang sinusukat bawat salitang lumalabas sa bibig nito. May itinatagong tanong sa kanyang mga mata. Sa wakas, matapos ang halos 2 oras ng pagtatanghal ng corporate composure at hindi makitang tensyon, ay nagtapos na ang meeting. Tumayo si Anastasia at si Jake ng sabay. Lumingon to sa kanya at nagtanong. Coffee before 2 p.m. call? Ngumiti siya. Of course, love. Ngunit sa loob-loob niya ay iniisip na niya ang susunod na hakbang ng kanyang personal na agenda. Isang tahimik pero mapanirang plano para sa lalaking akala niya noon ay partner niya sa buhay at sa negosyo. Habang naglalakad si Felicia sa loob ng isang sikat na mall sa BGC, suot ang kanyang Louis Vuitton Speedy bag na bago lang niya nakuha mula sa latest collection. Dama niya ang atensyon ng mga mata sa paligid. Ang tikas niya, ang pino ng galaw, parang sanay na sanay sa ganitong mundo ng karangyaan. Samantalang sa totoong buhay, ilang taon pa lang siyang namumuhay sa ganitong estilo. Isang estilo na galing sa pagiging generosity ng kanyang nobyong si Jake. Ngunit lingid sa kaalaman niya na ang lalaking inaakala niyang tapat sa kanya ay asawa pala ng kaibigang iniwan siya sa probinsya noon. Kaibigang minahal niya na parang kapatid na si Anastasia. Panandali ang bumalik sa kanyang alaala ang tanawin ng simpleng buhay nila noon. Ang sariwang hangin ng bukirin, ang pagtawa nila habang naliligo sa ilog, at ang gabing magkaakbay silang nanonood ng mga bituin habang nangangarap ng buhay sa syudad. Si Anastasia, mas matapang, mas ambisyosa, ang laging naguudyok sa kanilang mangarap ng malaki. Pangako ha, kahit saan tayo magpunta, walang magbabago. Asik niya habang nakasandal sa balikat ni Felicia. Pangako, sagot naman niya. Pero hindi niya inakala na sa paglipas ng maraming taon, ang lalaking umalalay sa kanya noong panahong mahina siya, ang lalaking nagbuhos ng mamahaling regalo, ay ang asawa ng kanyang minamahal na kaibigan. At sa ngayon ay wala siyang alam. Nagpa-facial siya sa isang high-end salon. Binuksan ng bagong iPhone 17 Pro Max na binili ni Jake para sa kanya at nakaabang na ang isang message. Sorry babe, may meeting kami ng misis ko ngayon. Bukas tayo magkita, promise. Okay lang. Sabay send ng selfie kung saan litaw ang cleavage niya at ang kanyang pearl necklace na regalo din ni Jake. Hindi niya alam na ang misis na tinutukoy ng nobyo niya ay si Anastasia. Ang dating kaibigang pinangakuan niyang walang iwanan ay ang babaeng unti-unti nang nagdudugtong ng mga piraso ng puzzle. At unti-unti na ring napagtatanto ang malupit na katotohanan na ang kinakakasama ng loob niya kay Jake ay higit pa sa pambababae lang. Hindi makatulog si Anastasia. Gabi na ngunit mas maingay pa sa katahimikan ang kesa sa ingay ng lungsod. Nakasuot siya ng itim na silk robe. May hawak na tasa ng kape na halos hindi na mainit habang nakaupo sa isang rattan chair sa veranda ng kanilang high-rise condo. Ang city lights ay kumikislap sa malayo pero ang kanyang atensyon ay nasa larawan sa kanyang kaliwang kamay. Isang aktwal na larawan na pinatiktikan niya. Isa sa mga larawan na natagpuan niyang nakakubli sa laptop ni Jake sa isang folder na akala niya ay para sa company branding materials. Akala niya ay promotional shoot pero hindi pala.
Ang larawan ay si Jake, nakayakap mula sa likod ng isang babae, nakatayo sa tapat ng isang beachside view. Magkahawak sila ng kamay, nakatawa si Jake, yung tawang bihira na niyang nakikita tuwing magkasama sila. Masaya, relax at tapat. Samantalang ang babae ay nakatalikod at hindi kita ang muka. Mahaba ang buhok, naka-sundress at kapansin-pansin ang hubog ng katawan. May kurba, may tindig at may lambot. Hindi branded ang damit. Walang alahas na kilala ni Anastasia pero may kakaibang aura. Pinagmasdan niya ito. Pilit niyang iniisa-isa sa isip kung sinong babae sa opisina ang may ganitong pangangatawan. Isa ba sa mga interns? Isa ba sa mga executive assistants? O mas malala ay isa sa mga kaibigan nila kuno? Napaisip siya. Sexy din naman ako ah. Tiningnan niya ang sarili sa refleksyon ng salamin sa bintana. Ang pino niyang kutis, ang walang kapintasan niyang waistline na pinaghirapan ng taon, ang pangmodelong postura. Wala naman siyang kulang. Wala. Pero bakit? Bakit tila hindi siya tinitingnan ni Jake ng ganon? Muling uminom si Anastasia ng kape. Mapait at sobrang pait. Tulad ng nararamdaman sa dibdib niya. Pumikit siya at humugot ng malalim na buntong hininga. May tumatakbong eksena sa kanyang isipan. Yung panahong umaasa pa siyang maaayos nila ni Jake ang kanilang relasyon. Yung panahong naniniwala siyang ang infidelity nito ay dulot lang ng stress o mid-life crisis. Pero ang larawan na hawak niya ay hindi pagkakamali lang. Iba ito, may lalim at emosyon. Ang hindi alam ni Jake, si Anastasia ay hindi na lang naghihintay ng katotohanan. Kusa na siyang naghahanap. At kapag nahanap na niya ito, ay hindi siya magwawala sa iyak. Tatahimik lang siya. Subalit ang tahimik na babae ang pinakadelikado. Pinatong niya ang tasa sa gilid ng lamisita at muling tumingin sa larawan. Kinuha ang kanyang phone at binuksan ng gallery. Hinanap ang mga kuhang larawan ni Jake sa business trip nito. Tumapat ang isa sa Singapore, isang beach resort at ang date ay 2 buwan na ang nakakalipas. Kinuha niya ang laptop, binuksan ang email archive ng executive secretary ni Jake. Doon niya nakita ang itinerary ng trip. Business Development Conference, Sentosa SG. Pero mas inuna ni Jake ang spa reservation sa 2 tao. Very thorough ka sa details, Jake. Mahina niyang bulong, may bahid ng panunuya. Muli siyang naupo at humigpit ang hawak sa larawan. Kung sino ka mang babae ka. Mahina niyang sambit habang nakatingin sa imahe ng babaeng yakap ni Jake. Humanda ka na sa bagyong paparating sa'yo. Nagising si Anastasia sa malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit mas malamig ang pakiramdam niyang wala sa tabi niya si Jake. Wala itong mensahe, wala ring senyales na umuwi ito buong magdamag. Wala sa hamper ang polo nitong madalas isuot at ang unan sa tabi niya ay parang hindi man lang nahawakan. Napatingin siya sa orasan, 6:15 a.m. Sandaling natigilan siya kung nooy magwawala na siya, tatawag, magte-text at maghahanap ng sagot. Pero ngayong alam na niya ang laro nito, ay ayaw niya nang ma-stress. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil mas mapanganib siya kapag kalmado. Bumangon siya ng walang emosyon sa mukha at naglakad papunta sa banyo. Mainit ang tubig na bumagsak sa kanyang balat. Parang sinasadyang hugasan ng pait, ang selos at ang inis. Pero kahit anong linis ng katawan, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Matapos ang shower ay nagtapis na siya ng tuwalya at pumunta sa walk-in closet nila. Isa itong pirasong puno ng Chanel, Dior, Balmain, Hermes, Givenchy. Halos isang butig na ang itsura ng kanilang koleksyon. Maingat na nakaayos ayon sa kulay, season at presyo. Sa bawat piraso ng tela ay may kwento, may image na kailang ipakita sa mundo. Ang the powerful, graceful, and untouchable Anastasia. Pumili siya ng isang emerald green silk blouse mula sa Bottega Veneta. Malambot sa balat, ngunit may lakas at tindig. Ipinareha niya ito sa isang high-waisted black pencil skirt mula sa Alexander McQueen na lalong nagpapatingkad sa kanyang posture. Tumigil siya sandali sa harap ng full-length mirror.
Sino nga bang mas sexy? Bulong niya sa sarili na may pilit na ngiti sa labi. Isinuot niya ang minimalist na Cartier earrings at sinuklay ang kanyang basang buhok pabalik. Kinuha niya ang isang black crocodile Birkin, ang paborito niyang bag tuwing gusto niyang ipaalala sa mga tao kung sino siya. Sa vanity table, habang naglalakay ng light foundation ay tiningnan niya ang sarili. Kumpleto na ang makeup, walang kapintasan, pero sa mata niya ay naroon pa rin ang lalim na may apoy. Pagbaba niya sa kusina ay tahimik ang buong unit. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang messages. Walang missed call, walang kahit ano. Pinatong niya ang telepono at humigop ng kape mula sa espresso machine. Maya-maya ay narinig niyang nag-vibrate ang phone. Message from Jake. Sorry babe, maaga ang meeting. Didn't want to wake you up. See you later. Tiningnan niya ito. Hindi niya nireplyan at hindi naman na kailangan. Naglakad siya palabas ng pinto suot ang stilettos na maririnig sa buong hallway ng condo. Nakataas ang noo pero sa likod ng kanyang maamong anyo, ang puso niya ay naghahanda para sa isang laban. At sa opisina ay may panibagong kabanata na namang magbubukas. Isang digmaan. Pagbaba niya sa executive floor ay bumati ang kanyang sekretarya. Good morning ma'am! Sir Jake is already inside. Napalingon si Anastasia sa opisina ni Jake. Bukas ang ilaw ngunit tahimik. Walang gumagalaw mula sa loob. Alam niyang naroon na si Jake pero bakit parang may kulang? Parang may malamig na ulap sa paligid. Dumiretso muna siya sa sariling opisina para magbihis ng heels at palitan ng flat shoes na gamit niya sa pagmamaneho. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagpasyang kumatok sa opisina ni Jake. Bahagyang binuksan ang pinto at nang walang sumagot ay tuluyan siyang pumasok. Walang tao, marahil ay nasa pantry o restroom, ngunit sa gitna ng katahimikan ng silid ay may isa siyang napansin. Bahagyang nakabukas ang isang drawer sa mesa ni Jake. Karaniwan itong nakalock pero ngayon ay tila nagmamadaling isinara at hindi na itama ang pagkakatulak. Hindi naman siya mahilig mangalkal pero sa mga oras na yun ay parang may puwersang nagtulak sa kanya. Maingat niyang binuksan ang drawer at sa loob ay may ilang dokumento. Isang mamahaling fountain pen at isang maliit na velvet pouch na pambabae. Kinuha niya yun at binuksan. Isang manipis na bracelet na may laman na diamond heart charm. Delicate at eleganteng pambabae. Hindi ito galing sa kanya. Hindi rin niya ito nakita kailanman na suot ng asawa niya o nabanggit man lang. Nilingon niya ang paligid. Tahimik pa din at lalong lumalalim ang kutob sa dibdib niya. Sa ilalim ng pouch ay may maliit na papel na may handwriting. Walang pangalan at petsa. Isang simpleng mensahe lang. Thank you for the weekend. You're different when you're with me. Napasinghap si Anastasia. Hindi dahil sa mensahe nito, ngunit dahil base sa style ng sulat. May pahilis na pagkakaikot ang letra. Ang T ay parang may mahabang buntot. Ang Y ay parang may likas na arte. Hindi niya agad matukoy pero may kakaiba sa dulo ng kanyang isip. Para bang nakita niya na ito noon. Sa notebook? Sa sulat? Sa isang panahon na matagal nilang iniwan. Napopo siya sa upuan ni Jake. Ang mga daliri ay nakapulupot sa bracelet. Tila inaalala kung saan niya nakita ang ganitong sulat. Muling tiningnan ng bracelet. Simple lang ang disenyo pero halatang hindi ito mumurahin. Parang regalo na hindi lang basta bigay. Ito ay mula sa puso. Habang nakatitig siya sa papel ay unti-unti niyang naaaninag sa alaala ang panahong bata pa siya. Isang maliit na birthday card mula sa matalik niyang kaibigan noon. May sulat kamay din yun. Kakaiba ang pagkakabuo ng letra. Pino at halatang likha ng taong mahilig magsulat. Hindi siya sigurado. Hindi naman niya iniisip na baka ang kaibigan niya ito. Ayaw niyang pagdudahan pero naroon na ang unang hibla ng kutob.